Faceless Row here. Welcome back again to my channel. At syempre, bago muna tayo magtuloy-tuloy, nais nating i-congratulate ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Francis Leo Marcos. Siya ngayon ay tumanggap, no, ng parangal, mataas na parangal. Actually, hindi basta-basta ito binibigay sa tao. Ito yung tinatawag na honoris causa. So, congratulations Doc FLM, ang ating pandemic hero. At maraming nagtataka, no? Itong word na honoris causa ay bakit niya natanggap? Maraming nag-iisip, maraming nagtatanong bakit siya nakatanggap ng honoris causa. Ito po yung pag-uusapan natin. Okay? At sana po makatulong po ako sa atin pong mga kababayan na nagtatanong bakit siya nakatanggap ng 2 degree. Okay? So, ang natanggap mo niya na degree ay Doctor of Philosophy o PhD. And then another one is Doctor of Humanities degree. Yan po yung kanyang natanggap. So nung ginawa rin siya ng honoris causa, talaga namang katanggap-tanggap, no? Deserve ni Doc FLM na siya ay magawaran ng isang mataas na parangal. At ayan ang pag-aaralan natin. At I hope na magbigay ito ng linaw sa ating mga kababayan. Pag sinabi natin honoris causa, eto, may mga nabasa ako sa ilang mga publications, mga ilang articles about honoris causa. Hindi ito ibinibigay basta-basta. Ito ay galing sa dadaan, no? Manggagaling sa maraming mga tao na kilala din na syempre mga doctorate din, degree, graduates, mga doctors din. Dadaan ito sa masusi, malalim, malawak na pagsisiyasat katulad ng ating series about provoking statement and questions na eternal truth doesn't fear the light of intense scrutiny. So dadaan talaga ito sa prolonged and intense scrutiny bago pumasa yung isang tao sa makatanggap siya ng honoris causa na parangal. So itong nabasa ko ay article ni Doc Richard D. Sanchez. Okay, sabi dito, this is dated December 27, 2020. Sabi dito, on December 19, 2020, Dr. Caridad Oli Abuan, CESO, the third, former Regional Director of the Commission on Higher Education, CHED. Sabi dito, Regional Office 3 gave a lecture entitled Preserving the Honor of the Honoris Causa, revisiting the guidelines on the conferment of honorary degrees. In the said lecture, Dr. Abuan was able to help graduate schools, students, professors, school administrators, and other concerned individuals and institutions, organizations, revisited the guidelines on the conferment of honorary degrees, as well as the various issues and controversies surrounding its conferment. Specifically, she gave the emphasis on the following. Okay, tuloy natin yung basa. On the following guidelines by the Philippine Commission on Higher Education. Number one. Number two, issues and controversies in the conferment of honorary degrees. That's number two. Number three, how to preserve the honor in the conferment of honorary degrees in the midst of the various issues and controversies. So bakit ito dinidiscuss? Kasi nga ang daming nalilito, pero isa lang nakikita ko rito naiinggit. Sorry po for the term, no? Sabi dito, in the said event, Dr. Edessa G. Flordelis, an associate professor at the Colegio de San Juan de Letran, Bataan, served, okay, as the moderator. Okay, lagpasan na natin to. Dito na tayo. Sabi dito, citing CHED Memorandum Order CMO number 50, period 2012, Dr. Abuan
share that an honorary degree, ito na yon, honoris causa, for the sake of honor. Pag sinabing honoris causa, it means in Latin, for the sake of honor, or dahil sa kadahilanan. Okay? For the sake of honor, dahil sa kadahilanan. Yun. So, ano ba ito? Sabi dito, basahin natin yung sinabi, tutuloy natin yung basa natin sa sinabi ni Dr. Abuan. Honoris causa is an extraordinary academic degree awarded to an eminent individual. Pwede siyang alumnus, sabi rito, or who or one who has never been connected with the awarding institution. She furthered that consistent with the institution's mission, values, the honorary doctorate degree shall be awarded in recognition of an individual's meritorious contributions to the advancement of a field in a particular discipline. Okay, medyo mahaba po itong nabasa natin. Pero maganda po siya. Well, worth reading po ito. Sabi dito, of a field in a particular discipline through exemplary accomplishments in instruction. Umaandar na po ba yung ating imagination? Pasado po ba dito si Doc FLM? Okay, my answer is yes. No? Just comment down below. Okay? And let me hear your thoughts. Sabi dito, let me continue reading. Sabi dito, research and practice and her personal humanitarian accomplishments. Pasado ba si Doc FLM? Big check. My answer is yes. And contribution to the institution and society rather than as a result of academic matriculation and study. Katulad doon sinabi ng Wikipedia, ang sabi doon, lahat ng mga academic subjects, i-waive or requirements, i-waive lahat 'yon para ibigay dun sa tao yung honoris causa. In other words, ito parang side comment ko lang to, no. Meron akong naging classmate sa isang Bible school. Siya po ay naging namin top 1 students. Ang galing po niya, ang talino niya talaga. So naging top 1 siya sa language. Meron kaming language, no. And then at sabi niya, no, siya ay nag-aaral sa UP, naging professor din siya. Ang sabi niya, meron siyang classmate na nag-aaral siya. Ang sabi niya, kapag midterm nila, finals, talagang nagsusunog sila ng kilay, nag-aaral, nagpupuyat. Tapos meron siyang classmate na pumapasok lang kapag kapag midterm, finals, mga ganyan, doon lang pumapasok. Tapos, after ng exam, ang result ng exam, yung siya pa yung nagta-top 1. So ano ibig ko sabihin dito? May mga tao talaga na gifted, no? Talagang wala tayong magagawa, may mga gifted eh. No? Yun lang yung gusto kong i-side comment. At sabi kasi dito, di ba? Ang sabi to, rather than as a result of academic matriculation and study. Kasi marami nagtatanong, nalilito, hindi ko na sasabihin, no, baka kilala niyo tong vlogger na to, napanood ko sa kanya at hindi niya maintindihan, no? Kaya sana mapanood din niya tong ni-research ko at makatulong po sa kanya to. Kasi baka hindi natin naiintindihan tapos magba-vlog tayo, sisiraan natin yung tao. Ang nasisira po hindi naman si Doc Francis Leo Marcos, hindi naman si Doc FLM. Ang nasisira po ay tayo. 'Di ba? Hindi natin naiintindihan kung ano ba yung honoris causa. Okay. So ang sabi dito, research and practice and his or her personal humanitarian accomplishments and contribution to the institution and society. So, hindi agad to basta bibigay kay Doc Francis Leo Marcos kung wala siyang accomplishments. Kasi dadaan ito sa isang masusi, malawak, matagal, prolonged, intense scrutiny. Hindi basta-basta, oy, 1 taon, 2 taon, okay ka na, bibigyan ka na ng honoris causa. Hindi po, hindi ganoon. So,
Hindi gano'n. Ang binibigyan ng honoris causa, ang binibigyan ng parangal na 'to ay yung mga tao na nagbigay ng contribution ng kanilang natatanging, ah, gifts sa society. Maaaring sa sining, maaaring sa, ito nga yung humanitarian, basta sa field na kung saan ito ay unique at natatangi 'no, at ito ay ginagawa. Ang nakita ko talaga dito kay, Doc FLM, ito ay ang pagbibigay 'no, ay lifestyle na sa kanya. Kaya hindi lang pagbibigay, 'no, talagang ano, itong pagbibigay na ginagawa niya ay scandalous, dangerous, 'no, dangerous sa mga naiinggit siguro, 'no, scandalous bakit? Kasi mind-blowing 'no, yung pagbibigay. At makikita natin dito na marami talaga siyang natulungan during pandemic, and I believe na hindi lang during pandemic, hindi niya 'to ginagawa niya na talaga 'tong pagbibigay na 'to, hindi lang nung nagkaroon ng pandemic. At ngayon nga tuloy-tuloy pa rin 'no, walang walang tigil 'no. Ngayon nga ang daming na-bless 'no, nakatanggap ng tulong galing kay Doc Francis Leo Marcos. At ang maganda nito, maraming mga taong tumutulong sa kanya rin, at maraming hindi nakakita ng kanyang vision, pero may mga taong, nasa likod ni Francis Leo Marcos, ni Doc FLM, na talagang naiintindihan, though hindi man makita yung malaking vision, pero nauunawaan from heart 'no, si Doc Francis Leo Marcos, ang ating pandemic hero. Alam niyo 'pag diniretso ko pa 'to, ang ganda ng mga sinabi dito ni Doctor Abuan. Sabi dito nung sumulat si Doc Richard, ang sabi niya, "On my part, I was really amazed with how Dr. Abuan delivered her lecture." Ito ang sabi ni Dr. Abuan, sinulat ni Doc, Richard. Ang sabi niya, "I was really impressed with her statement." Ito yung statement ni, Doc, Abuan. Ang sabi dito, "Who am I to judge?" Sino ba tayo para ano, manghusga? Tama, 'di ba? Sino ba tayo para magsabi ng siya karapat-dapat, ito hindi karapat-dapat? I-check din natin yung sarili natin, baka naiinggit tayo at kailangan din natin ng, help at hindi naman natin tinatanggap yung tulong ng ibang tao, meron din tayong pride. Kaya kung may mga taong ginagamit, nasa forefront yan, talagang inaatake yan dahil sila yung mga, ginagamit. At tayo, alam natin yung role natin, we will run behind Doc Francis Leo Marcos. Kahit na anong mga naririnig natin na negative o pangit na binabato sa kanya, naniniwala ako na nasasamahan siya ng Diyos dahil, Doc Francis Leo Marcos was chosen by God at this point in our time, in our history. Okay? So, yun na po yung gusto kong i-share mga kaibigan, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais ko pong sabihin sa inyo na deserve 'no, ni Doc Francis Leo Marcos na tumanggap ng ganitong parangal. Alam niyo po kung bakit? Siya po kasi ay isang philanthropist. Ano ba yung philanthropist? 'Pag sinabi nating philanthropist, ito po ay galing sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay philanthropia. Okay? Galing sa dalawang salita na philos, ang ibig sabihin ay to love or loving, na another word, yung word na isa ay anthropos, na ibig sabihin ay humanity. 'Pag sinabing philanthropia, ang ibig sabihin ay loving people. In short, 'pag sinabing philanthropist yung tao, 'pag sinabing, philanthropia, yung meaning, ano ibig sabihin nun? Loving people. Gano'n gano'n kalaki ang puso ng taong, may pagmamahal sa humanity, sa sangkatauhan. And I believe na hindi aksidente na maging philanthropist si Doc Francis Leo Marcos. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Faceless Raw. Sa susunod po na ating talakayan, dito lamang sa ating series na gagawin about kay, Doc Francis Leo Marcos, ang ating pandemic hero. Sa susunod, samahan niyo po muli ako. God bless you guys. Bye.